Yo, what's up mga tol? So ngayong araw wala tayong pasok. Naalala ko lang, matagal na kasi mula nung huli kong nabuksan yung battery casing ko. So naisip ko lang baka masyado na siyang marumi. Gusto ko sanang linisin ngayon. So pakita ko lang sa inyo para na rin sa awareness ng mga naka Honda Beat din, mga Honda Beat user dyan, pinapasok kasi ng dumi yung ating battery case dahil yung takip niyan may mga gaps yan palibot. So baka sakali mapanood mo tong video na to at naka Honda Beat ka man o hindi, kung ang battery case mo ay nasa footboard, baka pwedeng makatulong sa itong video na to kung sakali maisipan mo ring i-check yung battery case mo kung madumi na. So pakita ko sa inyo mga tol yung battery case ko. So ayun mga tol, ito yung battery case ng Honda Beat. Ayan, makikita nyo nasa footboard siya. So yan, ito yung takip nya, may mga gaps kasi yan. So hindi naman natin maiwasan kapag sumasakay tayo sa motor, maalikabok o may lupa, madumi, may mga buha-buhangin, pumapasok dyan yung dumi, naiipon yun sa loob. Kung hindi nyo masyadong na-check yung battery case nyo, baka panahon na para i-check nyo yung battery case nyo, baka sobrang dumi na. Nagaya nung sa akin, matagal na panahon mula nung huli ko tong binuksan. So ngayon bubuksan natin siya, pakita ko rin sa inyo kung madumi na nga ba talaga yung battery case natin. Tanggalin lang natin tong screw na to. Yan, so yun mga tol, tatanggalin natin tong screw na to. Tapos sungkitin lang natin pataas itong battery case. Yan, mauugot yun na yan, yung takip. Takip pa ulit yan, yung mismong battery natin. Itong takip na to, ang purpose nito is para siyang vacuum sa loob. Kung mapapansin nyo ng mga kabataan natin, naglalaro tayo ng tabo, tinatawag natin sa tubig. Diba hindi pumapasok yung tubig dun sa mismong loob ng tabo dahil nga nakataob siya. Ganon ang purpose nitong takip na to. Kapag ka inilusong natin sa baha yung motor natin at umabot sa footboard yung tubig, hindi pumasok yung tubig dun sa loob para mag-short yung ating battery. Kasi alam naman natin ng tubig, good conductor yan ng kuryente. So kapag ka nabasa yung battery natin, yung dalawang terminal nun, positive at negative, madi-discharge yung battery natin. So ang purpose nito is para maiwasan na mangyari yung ganon. Kaya meron siyang takip na nakasaklob pa ilalim. So nagsisilbi siyang vacuum sa loob para hindi pasukin ng tubig yung ating battery. So meron lang yung dalawang screw. Ayan, isa, dalawa. Tatanggalin din natin yan. Tapos itong ating data link connector o DLC, pwede nating tanggalin to sa pagkakakabit din sa kanyang cap. Tanggalin lang natin yung wire. Ayan, set aside lang natin. Ayan, para madali nating mahugot yung ating battery cap. Ayan, ayan, kung makikita nyo mga tol, napakadumi na nga. Ayan, matagal na panahon kasi mula nung huli ko itong nabuksan. So ayan, napakadumi na. At ito yung ating battery case. Ayan, may mga buha-buhangin siya dito. Ayan, pati yung palibot ng ating battery case yan, madumi na. Kaya lilinisin natin to mga to. After nating matanggal yung battery cap, ayan, makikita nyo dito yung ating battery. Tapos nandyan yung mga fuse at saka yung mga relay yan, nandyan yung relay housing yan, nandyan. Tsaka itong ating data link connector, tsaka yung wires ng ating battery. Yan yung pinoprotektahan ng battery cap para wag siyang pasukin ng tubig sa loob. So ngayon, para malinis natin yan, tatanggalin natin mismo yung battery. Tanggalin lang natin yung connections nya dito sa ating wiring. Positive, negative yan. So nakascrew lang naman yan, tanggalin nyo lang. Bilaan yan, positive, negative. Yan, tapos pwede nyo nang tanggalin yung mismong battery. Yan, battery natin, marumi na rin, pati yung ilalim dahil nga sa mga ali-alikabok na dumikit na sa kanyang katawan. So tatanggalin natin yan, subukan nating linisin para magmukhang bago. Tapos yung
ating fuse at saka relay housing, natatanggal din naman to. So pakita ko lang sa inyo kung paano siya tanggalin. Meron siyang clip dito sa gilid. Ito, angat nyo lang yan, tapos hugutin nyo, uga-ugayin nyo lang paangat. Yun. So after natin matanggal yan, makikita nyo dito yung kanyang mounting bracket. Ayan, nakascrew lang din yan. So kung gusto nyo tanggalin, pwede naman. So tatanggalin natin para makita nyo. Meron lang yung isang screw para maidamay na natin sa linis. Ayan, ito yung bracket ng ating housing ng ating fuse at saka relay. Ayan, ito siya. Pwede natin itong tanggalin tas linisin. Ayan, tabi lang muna natin. Ayan, mapapansin nyo puro wirings na lang itong mga tol. Ngayon, gagawin natin is tatanggalin natin yung mga dumi na yan, yung mga buha-buhangin sa loob, kukut-kutin natin para malinis. Pwede nyo siyang basain, pero bago nyo siya basain, make sure nyo lang na huwag madadamay sa pagkabasa yung ating mga fuse at saka itong ating relay. So para huwag siyang mabasa, ngayon gagawin natin, babalutan natin to ng plastic. Mga tol, balot natin siya sa plastic. Ayan. Sama natin to yung ibang mga wirings ng battery at saka yung ating data link connector, para kahit na basahin natin yung ating battery housing, hindi madadama yung ating mga wiring. Kaya nga siya merong battery cap, diba, para huwag siyang mabasa. Plastic lang natin yan, bull natin na masiguro lang natin na walang papasok na tubig kung sakali nagagamit tayo ng tubig sa paglilinis. Ayan, kukut-kutin natin itong mga dumi na to. So linisin ko muna mga tol, tatanggalin lang din natin yan yung mga ali-alikabok, yung mga buha-buhangin, para magmukha naman bago, magmukhang malinis. Tsaka nakakasira din kasi ng mga screw, yung mga buha-buhangin na yan, nakaka-lost thread. So tatanggalin natin yan para maiwasan natin yung mga ganong senaryo. So balikan ko kayo mga tol pagtapos ng linisin to, pakita ko sa inyo. So yun mga tol, matapos na tayong maglinis ng ating battery housing. Yan, kung makikita nyo, malinis na siya kumpara dun sa kanina na puro alikabok at saka lupa-lupa, buha-buhangin yung loob ng ating battery housing. Ito yung mga wires dyan, yan, nilinis natin yan. Makikita nyo, wala nang dumi-dumi yan. Ayun, assemble naman tayo mga tol. Balik na natin itong bracket ng relay case at saka fuse. So balik natin ito sa loob. Ayan, kung saan natin tinanggal, dun lang din natin ibabalik. Tapos may isang screw yan, ito. Ayan, bit natin. Tapos balik na natin yung ating relay case. Ayan, suksok nyo lang siya. Yun, pag nag-snap, okay na yun. Tapos yung ating battery, yan. Diba, medyo mukhang bago na siya kumpara kanina na maraming dumi. Yan, nalinis na natin yan. Balik natin siya. Hindi naman kayo malilito dyan kasi dalawa lang naman terminal yan, positive at negative lang. Pasok na siya sa loob. Ayan, positive, etong may red rubber cap cover. Ayan. Kung ma-experience nyo na corroded na tong terminal ng battery nyo, yung may mga parang green na or parang amag-amag, mas maganda tanggalin nyo muna yun. Yung negative nya, negative terminal, wala siyang rubber cap cover. Hit natin tong battery cap. Siguruhin nyo lang na hindi may ipit yung wire ng ating data link connector o DLC. Para sa mga naka Honda Beat or iba mang unit na nasa footboard yung kanilang battery, ganda siguro na make sure nyo na laging malinis yung inyong battery case para iwas aberya tayo. So yun lang para sa ngayon mga tol, maraming salamat. Ride safe sa ating lahat. Peace.